Magandang araw sa inyo mga bro. Ngayong araw, pagbibigyan ko lang yung nagre-request. Kasi yung request nila kung paano daw mag-battery operated ng Kawasaki LS135 tsaka yung DL150. Ang sabi ko nga sa kanila, bro, meron na akong tutorial niyan. Hindi nga lang yung motor na ito. Kung tanda ko yung ano yata yun, Raider J. Sabi ko, pare-peras lang naman yan ang pag-battery operated ng motor. Ang problema nga mga bro, pag hindi ka talaga familiar sa mga wirings, bawat brand, so magkakaproblema ka talaga pag hindi mo ganun kabisado. Kasi yung mga motor, yung mga brand, iba-iba yung color coding na ginagamit nila, kagaya ng Yamaha, ng Suzuki, ng Kawasaki, ng Honda. Buti na lang yung China bike mga bro, medyo kapareha sila ng Honda. Halos lahat. Hindi ko naman nila lahat, mayroon pa rin iba. So ayan mga bro, yun ang pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-battery operated ng Kawasaki at ng DL150. Pinagsabay ko na mga bro para mas mabilis tayo. Kaya kung nakikita nyo mga bro, ayan. So tinanggalan ko na ng mukha yung parehas para lang mas mabilis tayo. Kasi yung pagtatanggal mga bro, kayang-kaya nyo na naman yan kahit wala ng tutorial. Nakatornilyo lang naman yan. So gano'n lang. So ayan, bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ko na and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos na upload natin. At napawisan ako eh. Ayan mga bro, umpisa na natin. Unahin natin mga bro itong Kawasaki kasi medyo komplikado ito. Kasi yung Rossi na yun, napakadali lang naman ni battery operated niyan. So unahin natin itong Kawasaki. Bale mga bro, itong Rouser 135 is battery operated na siya. Pinagkakalas ko na lang kanina yung wire para mas mabilis tayo. Pero para patunayan ko sa inyo mga bro, ikabit muna natin yung headlight na tinanggal ko para makita yung battery operated na talaga siya. Kabit natin. So ayan mga bro, kung nakita nyo, nakabit na Tapos susiyan natin. Ayan, so nasusiyan na mga bro. Pansinin nyo yung motor mga bro, hindi naman umaandar yan. Ngayon, isi-switch on ko yung ilaw. So ayan, may ilaw na yan. Kita nyo naman. Kita ba? Ayan, naka-low. Ito yung high. Low, high, low, high. Ito yung pass light. Ayan. So naka-battery operated na talaga siya. So kalasin ulit natin. So ayan. Sa pagba-battery operated mga bro ng LS, isa lang na wire ang gagalawin nyo dyan. Wala na kayong gagalawing iba. So dito tayo sa kabila para mas makita nyo. Kung nakikita nyo mga bro, ang daming sakit. Ayan. Napakadaming sakit ng LS. Ayan. Pero ang hahanapin nyo dyan mga bro, yung sakit na ito. Ayan. Ito po yung papunta ng switch sa parting kanan. Ito yung wire na yan. So, hahanapin nyo yan. Ayan. So, ito na yan. Kung nakikita nyo mga bro yung sakit na yan, maraming wires yan. So, meron tayong yellow-blue, meron tayong blue, meron tayong red-yellow, which is the ground. Meron tayong red-white, meron tayong black-red, meron tayong red at violet. Ayan mga bro. Bale mga bro, ang gagawin nyo dyan, hahanapin nyo yung kulay violet. So ito yun. Ayan. Puputulin nyo yan mga bro. Ngayon, yung pag pinutol nyo, yung galing dun sa loob ng makina, papunta ng makina. Particular mga bro, ito ay galing sa control light module. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung nasaan yung control light module ng Kawasaki. Putulin nyo na yan, so hindi nyo nagagamitin yan. Ngayon, yung pinagputulan, ayan. Itatap nyo yan sa accessory wire. Pwede kayo maglagay ng wire na ganyang kahaba. Itap nyo ilagay nyo dito sa violet yung pinagputulan nyo, tapos yung isa ilagay nyo dun sa accessory wire. Sa akin, para tipid sa wire, ang ginawa ko, diniretso ko na ikabit dito sa accessory wire mga bro. Ayan, kaya kung nakita nyo wala akong extension na wire dyan. So diniretso ko na ikabit dyan. Ayan, yun lang mga bro, ganun lang kasimple, wala na kayong gagalawin dyan. Kasi mga bro, ito yung supply na nanggagaling dun sa relay or sa control light module. So hindi ito naka-battery operated. Bali mga bro, ito walang laman yan. Walang laman yan. Pero pag pinandar natin yan, nagkakaroon ng laman yan. Pero papakita ko sa inyo mga bro. Kailangan natin ng test light. Para mamaya ipapakita ko na lang sa inyo yung control light module. Ayan, nakatap na sa negative yung body ground ng test light. Kung itatry natin mga bro, walang ilaw yan. Kahit i-on natin yung ignition switch.
Kahit i-test natin tong violet, walang laman yan. Bukas na yan. Naka-on na yung ignition switch natin ha. Try natin sa accessory wire. Yan. So meron tayong ilaw. Itong violet, walang ilaw yan. Kaya yung ating headlight, umaandar lang, ay umiilaw lang pag naandar yung motor. Ngayon, kung susuplayan nyo ito ng galing sa battery, particular galing sa accessory wire, so magiging battery operated ang inyong mga headlight. So wala na kayong gagalawin dyan. So try natin paandarin. Yan, kung napapansin nyo, umaandar na mga bro. Ayan. Kita ba? Dito tayo sa kabila. Ayan. Kita nyo na yung test light mga bro. So ayan. So may ilaw yung test light pag pinapaandar natin. So patayin na natin. So ganun lang mga bro ang gagawin nyo dyan. Basta tamang splicing, iwasan nyo makadikit yung positive sa ground para iwas short kayo. Ayan. Ito naman mga bro, hindi ko na siguro ipapaliwanag dyan, pero bibigyan ko yan ng konting tips. Itong kulay red na yan, supply ng mga ilaw yan. Dun sa, kung nakita nyo yung ating mga switch, mayroong mga ilaw yan, di ba? Yung pag sinitch natin, nagkakaroon ng mga ilaw. So ito yan. Ito. Pag nag-switch ka ng isa, magkakaroon ng supply to. Papakita ko sa inyo para maniwala kayo. Sa ngayon mga bro, hindi naka-switch yung ilaw natin, pero bukas yung ignition switch natin Papakita ko muna para magkaintindihan tayo. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro. Yan, so meron tayong off, meron tayong isa, dalawa. Ayan. Kita nyo, umiilaw yung handle natin, handle switch umiilaw. Yan. Tapos isa pa, iilaw na. So ganun di ba? Ganun ang function ng ating handle switch. So yon ang ibig kong sabihin. Bali mga bro, so itong kulay red na ito mga bro, bibigyan ko lang ng konting idea. So itong kulay red, nagkakaroon lang ng supply yan pag switch on mo na isa. Switch on natin Op, naka-switch on. Isa lang yan mga bro. So nagkakaroon yan. Kita nyo yung test light, mayroon. Patayin ko yung switch. Yan, mayroon. So meron na. Ayan naman. So ayan yung supply papunta dun sa kabila. Kasi yung handle switch natin sa kaliwa is mayroong ilaw din. Ito yung sumusupply dun. Ngayon, pag isa pang switch, pag sinwitch mo pa, iilaw na yung ilaw. So ito naman yan. Itong yellow na may stripe na blue. Ito na yung papunta dito sa ilaw mga bro. Yung sakit ng ilaw. Ayan. Dito. Dito na papunta yan. Itong kulay yellow na may stripe na blue. So try natin. Ayan, kung nakita nyo may ilaw. Ayan. Pop. So ganun yan mga bro. Baka hahaba pa tayo. So dito na lang tayo sa violet. Basta kung magba-battery operated kayo ng LS135, ang gagalawin nyo lang itong violet. Wala na kayong ibang gagalawin. Ito yung nanggagaling sa control light module. Ipapakita ko naman sa inyo yung kung ano yung control light module mga bro. So dito natin makikita yan sa may battery. So ito mga bro, yung tinatawag na control light module. Nung nabili ko ito mga bro, sira yan, putol yan. Ang ginawa ko, parang hinukay ko yan ng cutter, tapos sinulda ko, soldering iron, tapos nilagyan ko ng glue gun. So okay na ulit. Pero wala nang function yan kasi nga naka-battery operated na ako. Pero in case na gusto ko ulit ibalik sa AC drive or sa stator drive yung aking headlight, so meron akong option, kaya ikinakabit ko lang dyan. Kung nakita nyo mga bro, meron kulay yan blue white. Yan. Tapos black yellow. Kung nakita nyo, ito yung kulay violet. Ayan. Kita nyo, mayroong violet yan. Itong violet na yan, yan yung papunta dun sa ilaw natin. Kumukontrol na sa ilaw. Baka magtanong kayo, pwede ba dito mag-tap ng accessory wire? Pwede. Kaso malayo nga lang. Pwede rin kayo mga bro magputol dito. Dito na lang kayo magkabit ng accessory wire. So balik tayo. So ito mga bro yung light control module. Balik tayo mga bro. Dito tayo sa wire na ito. Sabi ko nga sa inyo, puputulin nyo lang yung kulay violet. Susuplayin nyo ng galing accessory wire. Ngayon baka may magtanong na naman sa inyo, ano ba yung accessory wire? Ang dami ko ng tutorial yan mga bro, hanapin nyo na lang. Pero para sa inyo, ipapaliwanag ulit natin. Yung accessory wire na tinatawag mga bro, pag nagkakaroon lang yan ng supply, pag sinusian nyo, yun ang tinatawag na accessory wire. So sa ngayon mga bro, patay yung ating ignition switch, patay Tingnan natin kung alin dito ang may ilaw.
Ayan, may ilaw itong kulay. Ano bang kulay ba to? Kulay black, kulay white. Siguro binago na to. Kulay white. Ayan. Tapos brown. Brown na may stripe na blue. Ayan. So may ilaw siya. Hindi yan yung accessory wire. Itong isa wala yan, sigurado. O, wala, di ba? O, wala. Ito mayroon, ito wala. Ito laging mayroon yan kahit nakapatay ang susian mo. Ngayon, pag sinusian mo, pag nag-switch on kayo, magkakaroon na to. So, ang tinatawag na accessory wire, ito mga bro, itong kulay brown. Dito brown, dito walang stripe. Dito walang stripe, matataba. Pagdating dito may stripe na. Ayan. Ngayon, baka magtanong kayo, pwede bang ikabit dito sa kulay yellow ba? Kasi malabo na mga bro. Dito sa sa laging may supply. Pwede naman. Pwede naman yan. Ang magiging problema nyo lang yan, hindi nyo makokontrol ng susian yung ilaw nyo. Na kahit nakapatay yung ignition switch nyo, pwedeng mag-ilaw yung inyong mga headlights. So, ganun lang mga bro. Shortcut na tayo. Okay na tayo sa Kawasaki Rouser LS135. Dito naman tayo sa DL150 mga bro. Sa DL150 mga bro, walang pinagkaiba sa LS yan. Iba lang na wire yung hahanapin natin. Ngayon, ang gawin natin dyan mga bro. Ayan, kita nyo, pinagtatanggal ko na. Hahanapin nyo ulit yung switch galing dito sa ating left na left handle switch. So ito yan mga bro. Yan. So ito yan, sakit na yan. Yung papunta ng makina. So ito yan. Dito na ito mga bro, meron dito mga color din. Ayan. Maraming wires yan. Meron tayong light blue, may orange, may gray, may green, may black, may yellow mga bro. Ayan, yellow na yan. Yung sa gitna. Yan lang ang puputulin yung mga bro. Ayan. Yan yung galing ng regulator rectifier. Wala tayong light control module. Wala tayo nung sa Kawasaki na yon. Yang yellow na yan, papunta yan sa regulator rectifier. Yan. So ganito yan mga bro. Nakasalpak yan ganon. Ayan. Nakasalpak yan ganon mga bro. Kung nakita nyo sa gitna, ayan. Kung nakita nyo dito, merong kulay yellow yan. Ayan. Pagdating dito, binunot ko na yan mga bro. Kasi pangit yung nabili kong handle switch. Masyadong malalambot yung mga wires yung nagdidikitan sa loob. Ayan. So ito yan mga bro, binunot ko na yung sa gitna. At ito na yan. Ito na yan. Yan. Ang gagawin nyo lang dyan mga bro, puputulin nyo yung kulay dilaw, yung papunta ng switch, susupply nyo ng galing accessory wire. Ganun lang, kasimple mga bro. At pag ginawa nyo yun, wala na akong ibang gagalawin, magiging battery operated yung inyong mga headlight. So ganun lang kasimple mga bro ha. Napakadali lang nito. Pagka ganito lang mga battery operated, mga signal light problem, kahit wag na kayong pumunta na mekaniko, kayo mismo. Kaya ako gumagawa ng tutorial para lahat tayo matuto. Siyempre, pag marunong kang mag-maintenance ng inyong mga motor, ng sarili nyong motor, mababawasan ka sa gastos. Yun ang purpose ng ating video na ito mga bro. Kaya sa akin, mayroon lang dyang isa, dalawa na matuto, ay masayang masaya na po ako doon. Kaya minsan yan, natutuwa ako pag mayroong nag-chat sa akin o nagme-message, nagko-comment na, bro, salamat at nagawa ko na yung busina. Bro, salamat at nagawa ko na yung signal light. So, natutuwa ako pag ganyan mga bro. So, sana makatulong ito sa inyo mga bro ha. Ulitin ko, hahanapin nyo lang yung kulay dilaw. Yan. Yung kulay dilaw, yan yung galing regulator rectifier, light coil, papunta ng mga ilaw. Pagdating dito mga bro, para hindi ko naputulon dito, in case na gusto kong ibalik sa stator drive ang ilaw, hindi masyadong maraming sugat yung mga wire. Pagdating dito, binunot ko yung kulay dilaw. Ay ito na yan. Ito na yung isang wire na yan mga bro. Ito na yan. Iba lang yung kulay, ginawa kong green kasi maiksi yung wire. Maiksi na yung wire. Ganun lang mga bro ha. Babalik ko na to. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Siya nga pala mga bro, nakabit ko na yung sinasabi ko sa inyo ha. Tingnan natin headlight. Ito. Diba kung naalala nyo, ginawa tayong bakla ng Lazada kasi ginawang ayan kulay pink. Bumili ako ng ito, yung visor na kulay itim. Kakakabit ko lang din yan, di ko na pinakita mga bro. Kasi madali lang naman gumawa niyan eh. Okay, papakita ko pala sa inyo na naka-battery operated to. Baka hindi kayo maniwala eh. Salpak muna natin to. Ayan, nakakabit na. Tapos pailawin natin. Hindi yan umaandar ha. So ayan mga bro. Medyo mahina nga lang kasi naka-halogen yan, hindi naka-LED yan. So ayan mga bro, ganun lang po.